Itago niyo ako sa pangalang Kim, 25 years old, may asawa at 2 anak ng Cebu. Start ko ang kwento ko nung 16 years old pa lang ako at isama ng tita ko sa Quezon City para mamasukan ng kasambahay. Maayos ang trabaho ko at masaya naman ako sa lungsod. Hanggang sa mahulog ang loob ko sa isang guard na nakilala ko online, 2 months na kaming magkasintahan nang ibigay ko ang sarili ko sa kanya. Hanggang sa nagpaulit-ulit na lang at tuluyan akong mabuntis bago mag-17. Sa takot kong pauwiin ng tiyahin na tamo ko sa Cebu ay sumama akong nagtanan. Itinira niya ako sa squatter area kasama ang totoo niyang asawa at 2 anak. Si Roy ay 30 years old na, ang asawa naman niya na si Ate Ira ay 28. Nung una palagi akong inaaway ni Ate Ira, pero nang magtagal ay naging mabait na din ito sa akin. At parang naging ate ko na siya. Higit 2 months ang tiyan ko nang malaglag ang baby ko. Binugbog kasi ako ni Roy dahil ayaw pumayag na mag-threesome daw kami nila Ate Ira. Kaya pareho niya kami sinaktan. Hindi ko alam dahil babata pa ako o tanga lang ako, talaga ay sumama ulit ako sa kanila sa squatter. Tinutulungan ko si Ate Ira. Ako nag-aalaga ng mga anak niya habang siya ay naglalabada. Sa mga time na sinisipingan ako ni Roy sa iisa nilang silid ay hiyang-hiya ako kay Ate Ira. Ate Ira, sorry ha, hindi ko gustong saktan damdamin mo pero natatakot ako kay Roy eh. Baka bugbugin niya ako pag tumanggi ako. Okay lang ako, Kim, wag mo ako alalahanin. Bakit di ka na lang umalis, Kim? Ewan mo si Roy, masisira buhay mo. Pero wala na akong pupuntahan, ate. Wala akong kakilala, galit na galit ang tiyahin. At dati kong amo sa akin. Hayaan mo, wag mo lang sabihin kay Roy, ihahanap kita sa mga kakilala ko. Isang araw sinabihan ako ni Roy na magbihis ng maganda. Binilhan pa niya ako ng terno at sandals. Ang ganda mo talaga, Kim, mukhang dalagang-dalaga ka na may pasipol pang, sabi nito. Pagkatapos ay halos pakaladkad niya akong hinila. Upang maisama kahit panay ang pigil ni Ate Ira, ay sinampal lang ito. Binantaan ako nito habang sakay kami ng jeep na wag umiyak at baka ano isipin ng mga tao. Ang kasunod ay pumunta kami sa isang mamahaling hotel. Ang akala ko ay gusto lang ako nitong makasama ng pribado. Nakipag-usap ito sa counter at may tinawagan. Sinunod ko na lang ang utos niya na kumilos gaya ng isang babaeng sweet at masaya. Hanggang sa kumatok siya sa isang silid. Takot na takot ako ng isang napakaitim at matangkad na lalaki ang nagbukas. Literal na isang negro na panay ang Ingles. Tuloy kami pumasok sa loob ng sosyal na kwarto. Naupo ako sa malambot na sofa habang ang dalawa ay nag-uusap. Noong time na yon ay isa lang ang sure ko, ibebenta ako ni Roy. Matapos itong abutin ng makapal na sobrang puti ay agad itong umalis at iniwan akong umiiyak at nagmamakaawa. Relax baby, I'm not hurting you. I'm a good man, believe me. I'll be gentle. Please let me go, sir. I'm not a whore. Tuluyan na itong lumapit sa akin at bigla ako nitong binuhat patungo sa malambot na kama. Higit 6-footer ang lalaki at matipuno pa ang katawan samantalang ako ay 45 kilo lang kayang-kaya niya. You're so beautiful, baby. Ang sabi pa nito habang hinahalikan ako. Malikot ang kamay. Kahit ilang beses na akong ginalaw ni Roy ay natatakot pa din ako kaya pumikit na lang ako at hinayaan siya. Maraming siyang seremonya sa taamin kung may something na nagising sa akin. Nanlaki talaga ang mata ko. Kahit siguro 4 na Roy ay di sapat dahil mola talaga ito. Matinding takot na ramdaman ko na may kasama ding excitement if kakayanin ko ba yon. Very big ang sabi ko pa sa kanya. Don't worry baby, I'll be gentle. Sa totoo lang Ate Ella, kahit may experience na ramdam ko ang pagkapunit. Naiiyak na lang ako na tiniis at hinayaan siya. Nag-promise naman siya sa akin na bibilhan ng CP at bibigyan ng madaming pera. Masakit pero feel ko din yung ligaya, parang may naalis sa aking mga dinadala para akong bagong tao. Akala ata ni Negro ay birhen pa. Ako dahil sa bahid ng dugo. Sa tindi ba naman ang laki niya tapos yung liit lang ng kay Roy. After nang nangyari, naging comfortable na ako sa kanya. Isinama niya ako mamasyal mag-shopping. At i-phone pa ang CP na binili niya sa akin. Pangarap KP lang yon. Hindi na niya ako pinalis sa tabi niya. 2 weeks daw siya sa Pinas. Nakailang punta doon si Roy at laging inaabutan ni Adam ng pera. Don't give him money, he's a bad guy, isang araw ay sabi ko kay Adam. No problem baby, he is your brother. Ginagamit pala niya ako para perahan.
Kaya sinabi ko kay Adam na masamang asawa ito ng pinsan ko sinasakta ng asawa at anak, pati ako ay gustong ibenta. Galit na galif si Adam. Nang muli itong magpunta ay halos malumpo ito sa bugbog ni Adam. Sa wakas na iganti ko na ang anak ko pati si Ate Ira at ang sarili ko. Tuluyan na kaming naging magkasintahan ni Adam at mas nakita ko ang mabubuti niyang katangian. Maitim ang kanyang kulay pero mabuti ang kanyang budhi. Bago siya bumalik ng California ay pumunta kami kina Ate Ira. Binigay ko dito ang halos 50,000 at inihatid namin ito sa bus terminal. Uuwi na silang mag-iina sa Bicol. Magtitindahan na lang daw doon si Ate Ira. Maraming salamat Kim ha, hindi mo kami kinalimutan, sanay maging masaya kayo ni Adam. Salamat din sa'yo ate sa pagiging mabuti sa akin. Bumalik kami ng Cebu ni Adam at pinakilala ko siya sa family ko. Nang bumalik siya sa California ay pinabalik niya na din ako sa pag-aaral. Bago ako mag-18 years old ay bumalik siya sa Pinas at kasabay ng debut ko ang kasal namin. Makalipas pa ang halos 1 taon at natapos na ang pag-process ng mga papel, ay nakasunod na din ako sa kanya. Sobrang bait ng parents ni Adam at 2 niyang older sister, mas matanda nga pala siya sa akin ng 10 years. Sa kasalukuyan, happily married with 2 kids na kami. Maluwag ang aming pamumuhay dahil mahusay na negosyante ang asawa ko. Hindi din ito madamot sa pagbibigay ko ng mga tulong financial sa family ko. Wala na akong mahihilig pa sa buhay masayang pamilya at mabuting asawa.